Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siegado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Directly Jr., King of all kings, Master Ben Directly Jr., Divine Grand Master Ben Madron Ikli the First. Mga kapatid, sa 29 po ngayon buwan ng Setyembre 2020. Ipagpatuloy ko po sa inyo ang pagsasalaysay patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Idiray Iklo Sr. nung kanyang kabataan, nung kanyang pagkakabinata nga at nag-asawa na nga siya sa September 23, 1954 kay Mami Glenda Oliveros Buray. At nakasal na nga sila ng panahong iyon, September 23, 1954. At habang nakasal na sila at nagsasama na nga sila doon sa Hitagum, Misamis, mga kapatid, ay patuloy pa rin ang pagmisyon ni Panginoong Divine Master Ben Direct Sr. at napunta nga siya sa bayan ng Butuan City bilang isang ngipon doon sa barangay Tiniwasan, Butuan City. At nakilala niya doon si Angelito Kulob na isa ring kaedad lang niya na sa kanyang pagmisyon doon, ang pagiging bata niya kung tingnan ay nasa 14 years old pa lamang. At kahit na ang edad niya ay dahil 1954, nasa 20 na sana ang edad niya, ngunit kung tingnan siya ay 14 anyos pa lamang. At kabata nga niya doon si Angelito Kulob na kasama niya doon sa Tiniwasan, Barangay Tiniwasan, Butuan City, habang siya ay nagmisyon bilang isang ngipon. Pinapakain nila ito, binigyan niya ito ng mga masasarap na pagkain, ngunit hindi ito kumakain at humihingi lang ito ng tubig na mainom at humihingi rin ng tubig para kanyang gamitin sa kanyang paliligo. Ganon pa rin ang sistema niya, mga kapatid. Marumi ang damit, isa lang ang damit, at marumi na bata kung tingnan. Kaya sinabi niya sa kanyang pagligo na yung tubig na, dahil pag magligo siya, tanggalin man lang niya ang kanyang damit, naghuhubad lang dahil bata pa. At sinabi niya na ilagay sa planggana yung iniligo niya dahil ito ay gamot sa lahat ng klaseng sakit. At ginawa nga yun ng mga tao na nakakilala sa kanya, sinalod at nilagay doon sa planggana. Pagkatapos ipinalagay niya doon sa mga bote para gamitin ng mga tao bilang panglunas sa kanilang mga karamdaman at mga sakit. At isang pagkakataon nga ay ininyaya ni Panginoong Divine Master Ben Direct Sr. na si Ben Isa Ngipon na gagawa sila ng simbahan. Ininyaya niya si Nardo Balisbis, mga kapatid. Ininyaya niya na gagawa sila ng simbahan at siya ang bahala ng mga materialis sa paggawa ng simbahan. At tinanong nga ito ni Nardo Balisbis kung ano ba ang tawag ng simbahan na kanilang gagawin. At sabi naman ni Panginoong Divine Master Ben Direct Sr. na si Binisay Ngipon ay Pilipinista ang simbahan na kanilang gagawin. At inanyahan niya yung mga ito, mga bata, sumali na rin mga bata dahil nga sa kanyang kakaibang kakayahan na kayang magbigay ng mga pera, candy. Kaya maraming bata na sumama sa kanya doon habang nag-aantay sila ng mga materialis, dahil sabi niya darating ang mga materialis ngayong gabing ito. Kaya inantay nila doon sa highway. Habang nag-aantay sila doon sa highway ay humingi siya ng kumot na puti at flashlight. At yung kumot na puti nilagay nila, ginawang tilon, dahil sabi niya magpapalabas sila ng magandang palabas. At nagtaka nga itong mga kabataan, pati na itong mga malaki, pati na itong si Nardo Balisbis, kung paano niya yun gawin. Dahil tilon man lang, tila lang, at saka flashlight. Humingi siya ng flashlight. At flashlight, nilawayan lang niya. Pagkalaway, ganyan, pinailaw. Pagkailaw, direkta doon sa tilon na kumot na puti, ay lumabas na kaagad ang isang palabas na kapanahunan pa ni Professor kong si Jesucristo doon sa Jerusalem. Pinakita ang buong Jerusalem, pinakita ang mga simbahan doon sa Jerusalem, sa loob ng Jerusalem, at pinakita yung mga gawa ni Professor kong si Jesucristo nung kapanahonan na yun
yung pagmimisyon niya doon sa Jerusalem. At pinakita rin ng mga sasakyan, mayroong mga sasakyan, barko na tumatakbo doon sa dagat, mabilis pa nga na tumatakbo hanggang nga naabutan na sila ng gabi doon sa kanilang panonood sa palabas na yon. At sinabi ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na si Binisengi po na hinto na nila kanilang palabas at uuwi na sila dahil yung mga materialis na inaantay nila ay hindi dumating. Hindi dumating, mga kapatid. Kaya binatay ang flashlight at nawala na rin ang palabas. Kaya umuwi sila palakad at itong si Simplicio Ripolidon ay siyang taga-pasan ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. Pinasan niya ito pauwi doon sa kanilang bahay at yung pagdating nila doon sa kanilang bahay ni Simplicio dahil gabi na at lasing, nadatnan niyang lasing ang kanyang tatay doon sa kanilang bahay. Kaya pagbaba nito, binaba si Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na kanyang pinapasan ay pinagalitan itong si Simplicio Ripolidon. Bakit nagabihan siya? Pinagalit na ng kanyang ama at sinabi niya ay nagabihan na ako dahil nga inaantay namin yung materialis ng simbahan, magpagawa ng simbahan itong bata na si Bin Isay Ngipon. Dahil ito ay isang isang pambihirang bata, may kakaibang kakayahan. Hindi naniniwala yung tatay ni Simplicio Ripolidon. Kaya sinabi niya, itong batang ito, ba't ikaw pang nagpasan-pasan kasi lasing man, ako ngang ipinasan niya si Panginoong Divine Master Benedicto. Nagulat itong ama ni Simplicio dahil hindi niya kayang alsahin itong si Panginoong Divine Master Benedicto na si Binisay Ngipon. Samantalang yung anak niya na maliit pa lang ay kaya lang inalsa. Kaya nagalit naman itong si tatay ni Simplicio Ripolidon at binugbog itong si Simplicio Ripolidon. At kinabukasan ay nawala itong si Panginoong Divine Master Benedicto doon sa barangay Tiniwasan at isang buwan din bago ito bumalik doon sa barangay Tiniwasan. Pagbalik niya doon sa barangay Tiniwasan na isang buwan ang nakalipas, ay pinagalitan siya ng kapitan doon sa barangay Tiniwasan dahil sa nangyari sa mga kabataan na ilang linggo din na hindi umuwi doon sa kanilang mga bahay ng kanilang mga magulang. Kaya pinagalitan siya, nilalait, pinagsalitaan ng masama. At itong si Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na si Bin Isay Ngipon ay magpagkumbaba lang, yumuko lang at wala lang siyang imik. Kaya dahil doon, mga kapatid, ay bigla lang siyang nawala doon sa barangay Tiniwasan. Hindi natuloy yung gawain nila sana na paggawa ng simbahan. Bigla siyang nawala at ito namang kapitan na ng lait sa kanya nagalit niya ay nagkasakit din. Unti-unting nagkasakit na ang sakit ay makakahawa. Kaya walang lumalapit na tao dahil ang sakit ng kapitan ay makakahawa hanggang namatay talaga yung kapitan na ng lait sa kanya doon sa barangay Tiniwasan, Butuan City noong 1954, tapos ng kasal nila ni Mami Glinda noon. At pagka-Disyembre, mga kapatid, ay napunta naman siya doon sa pagka-Disyembre, mga kapatid, ay doon naman siya nagpakita doon sa siyudad ng Misamis City. At isang saksi nito ay itong si Petring Ristillador na isa ring kababataan niya na nasa edad 13 at sa si Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na si Bin Isay Ngipon ang kanyang pangalang dinadala doon sa Misamis ay nasa edad 15. Itong gawain niya doon ay ganun pa rin. Kukuha siya ng bato, tapos ihagis niya doon sa daan. Pagkahagis niya sa daan ay magiging pira na yon, magiging pira na pagbagsak sa daan. Kaya maraming mga kabataan na naman ang sumasama sa kanya, lumalapit sa kanya, na napakarami na nilang mga kabataan na sumasama at nag-ikot-ikot doon sa bayan ng Misamis. At dahil nga doon sa maraming pira na makukuha nila, mga kindi, dahil kukuha lang si Panginoong Divine Master Benedicto ng bato, gagawin na namang tinapay, at minsan nga ay kumakain sila doon sa karinderya. Daan-daang bata kumakain doon sa karinderya. Nagtataka nga itong mga tao kung paano niya yung mabayaran. Gayong isa siyang bata kumakain sa karinderya, napakaraming bata na pinapakain at ng damit niya ay napakarumi nga ng damit.
paano daw makabayad ito na gayong isang bata lang. Ngunit nagtataka sila dahil pagka kwentada ng cashier kung magkanong bayar, sabi ng cashier 500, agad lang gumanyan, may 500 pesos na binigay doon sa cashier. Kaya nagtataka sila. At sa kanilang paglakad nga ni Petring Restillador, kung maggutom sila, kukuha lang si Panginoong Divine Master Robin de la Clasior ng bato, gagawing tinapay, pinapakain doon sa mga maraming kabataan na sumama sa kanya. Kaya natutuwa itong mga kabataan na sumasama sa kanya dahil hindi nga sila nagugutom at nakakain sila tinapay, magkakapira pa. At pagkatapos ng kain, balik naman sa paglaro sa plaza at yung mga tao nakaunawa sa kanya na magkakaiba siyang kakayahan, lumalapit din, nagpapagamot, nilalawayan lang niya mga nagpapagamot, gumaling kaagad, balik naman siya doon sa paglaro, doon sa mga kasama sa mga kabataan doon sa plaza. At isang pagkataon nga, isang matanda lumapit sa kanya na naghingi ng tulong na ang kanyang anak ay may sakit. Yung kanyang anak na lalaki may sakit. Kaya ang ginawa ni Panginoong Divine Master Robin de la Clasior ay kumuha lang ng bulok na kahoy. Ginaganyan, lumabas yung agay-ay. Pagkalabas sa agay-ay, binigay doon sa matanda. Yung matanda naman nagtataka kung paano magagamot ba ito, mga agay-ay man ng bulok na kahoy. Kaya dahil sa tiwala ng matanda, dinala niya, pinakain niya doon sa kanyang anak na may sakit. Nagugulat siya dahil kaagad-agad gumaling yung kanyang anak na may sakit. At yun na nga ang ginagawa ni Panginoong Divine Master. Libo-libo rin ang nagpagamot sa kanya doon sa bayan ng Misamis na kanyang pinuntahan doon bilang bini sa Ingipon. At yun na sa dami ng sumasama sa kanya ng mga kabataan na hindi na nga pumapasok sa paaralan, kaya nagalit na yung mga guro, yung mga magulang ng mga bata dahil hindi pumapasok sa paaralan. Sumasama kay Bini sa Ingipon na naglaro dahil nga natutuwa sila dahil kukuha lang ito ng bato. Sa tuwing nagugutom sila, kukuha ng mga bato, ginawang tinapay. Minsan nga itong si Petring Restillador ay tinitingnan pa itong tinapay, iniisipan niya baka hindi ito makain dahil kitang-kita niya na bato talaga ginawang tinapay. Kaya ngunit nang tinikman niya ang tinapay, nagulat siya dahil napakasarap ng luto nito. Kaya kinain na rin niya ang tinapay na mula sa isang bato na nagiging tinapay. At yun ang karanasan ni Petring Restillador na nakita niya, nasaksiyan niya mismo, mga kapatid. At bigla na lang nawala si Panginoong Divine Master Robin de la Clasior na bilang isang bini sa Ingipon noon sa bayan ng Misamis. At yun na nga, dahil nga nagkakasawa na siya, si Panginoong Divine Master Robin de la Clasior, pagka 1955, ay sinubukan na niyang gumawa ng hakbang para sa kanyang asawa, para sa kanyang magiging pamilya. Dahil hindi pa man nanganak si Mami Glinda Oliveros Buray noon, kakasal pa lang nila, katapos lang kasal. Pagka 1955, mga kapatid, ay gumawa na ng hakbang. Gumawa si Panginoong Divine Master Robin de la Clasior na isang negosyo na sa pamagitan ng paggawa ng stainless buckle, na mayroon man siyang kaibigan na nagtrabaho doon sa Coca-Cola Corporation sa Cagayan de Oro. Kaya yun ang nakatulong sa kanya para gagawa siya ng stainless buckle. At pagkagawa nga niya, yun ang negosyo niya, inilako niya, binibinta niya doon para magkakikitaan, para kumita ng pira, at yun ang gagamitin niya para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi yun nagtagal, mga kapatid, yung negosyo niya yun, dahil hindi sapat ang kita niya doon, hindi sapat ang income niya noon para sa kanyang asawa. Kahit dalawa lang sila, hindi sapat. Kaya nahinto siya sa negosyong yun at tumulong-tulong na lang sa karinderya ng kanyang binan. Kumbaga, negosyo nila ni Roberto Buray at saka Nanay Rupina Oliveros Buray. Doon siya tumutulong sa 1955, mga kapatid. At pagka 1956, mga kapatid, ay pinasok niya ang isang namang negosyo na pagtitinda ng tobacco. Pumasok siya bilang isang distributor sa Tobacco Corporation.
doon sa Misamis. At yun naman ang susunod kong isasalaysay sa inyo, yung pagtitinda niya ng tubako sa buong Cagayan at sa iba't ibang bayan na napunta niya, na tindahan niya ng tubako. Dahil umabot pa nga siya sa Bohol sa pagtitinda ng tubako. Doon ko naman isasalaysay ang kanyang history na pinasok niya ang isang negosyo, mga kapatid, sa Tobacco Distillers Corporation. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay, pagpanood sa YouTube channel kong ito na history ng aking Diyos, Divine Master Ruben Directly Senior. Sa inyong lahat, sa aking Diyos, Divine Master Ruben Directly King of Kings, Master Ruben Directly Junior, Divine Grandmaster Ruben Madron Icli the First. Sa inyong lahat, maraming salamat sa mga makita at hindi makita, sa nag-subscribe, sa nag-comment sa YouTube channel kong ito. Nababasa ko po ang inyong mga comments at sasagutin ko yan buong buo. Sa susunod na mga videos, magagawa naman ako ng videos na bilang kasagutan sa mga katanungan ninyo, mga kapatid. At sana mayroon talaga kayong matutunan sa YouTube channel ko ito, dahil pabalik-balik, paulit-ulit ko po talagang isasabi sa inyo, isisiksik sa mga utak ninyo na ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam niya ang history ng kanyang Diyos. So paano kayo magiging tauhan ng Diyos kung wala kayong alam na kasaysayan sa inyong Diyos? Paano niyo masasabi na kayo ay isang buhay na saksi na tauhan ng Diyos at kayo ay pinili at kayo ay nagiging binhi dito sa mundong ito, gayong wala kayong alam na history ng Diyos na pinaniniwalaan ninyo? Yan ang tandaan niyo, mga kapatid. Sisiksik ko talaga yan sa mga utak ninyo, dahil ang taong maliligtas ay mayroong alam na history, kasaysayan ng kanyang Diyos na pinaniniwalaan. Dahil ikaw ang gagawa ng bagong Biblia. Ikaw ang gagawa. Paano mo gawin ang bagong Biblia mo kung wala kang alam na kasaysayan ng Diyos mo? Di ba? Di ba? Tama ako, mali. Kayo na lang ang maghusga. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.